Ito nga bang si Calvin Abueva ay aalis na dito sa Titan Ultra at lilipat na sa Converge Fiber XS. Kung hindi ninyo nakita sa social media yung post ni Calvin ay maliwanag yung sinabi niya na gusto na raw niyang magpa-trade. Pero kaagad-agad niya itong dinelete, although syempre na-screenshot na yan noong mga followers niya. Hindi naman siguro nakapagtataka na kung totoo nga na ito si Abueva ay kung seryoso yung post niya doon talaga na gusto na niyang matrade. Wala naman siguro magugulat yan dahil very frustrating talaga yung kalagayan ngayon nitong Titan Ultra na ang ganda-ganda na nilalaro ni Abueva pero hindi sila nananalo. So syempre kung ikaw naman si Calvin gusto mong maglaro doon sa team na malaki ang tsansa na makapagbibigay ng mas magandang panalo at mas magandang option para makapasok sa playoffs. At mukhang ang pinakamagandang option dyan para dito kay Abueva ay itong Converge Fiber XS. Siyempre dahil dito sa tingin ko hindi na babalik sa SMC yan si Abueva. Kaya nga yan tinre dito sa Titan Ultra at malabo naman niyang mapunta sa MVP group dahil doon sa history niya sa TNT. So malamang ang puntahan niya talaga ay itong Converge Fiber XS. Kung sakasakali nga na mapunta yan dyan, lalakas sila at sigurado na magiging mas matindi yung bench ng Converge lalo na kung makuha din nila itong si Vic Manuel na ang balita mukhang ganyan nga ang mangyayari. Kaya hindi na ako magtataka. Kaya nga ngayon, kung itong si Abueva mapunta dyan, aba ang lakas kasama pa si Muscleman. Magkakaroon na nung tinatawag talaga na bench depth o mas malalim na bench itong Converge Fiber XS at yan talaga ang inaabangan ng marami na pwedeng mangyari ngayon. Dahil marami nagsasabi nga na malakas nga yung starters ng Converge pero mahina yung bench nila. So mukhang ito na talaga yung solusyon dyan. Si Muscleman at si The Beast ay kukunin na nitong si Coach Delta Pineda sa wakas. Ang isa pa nating balita ngayon, ito raw TNT Tropang 5G ay mukhang makakakuha na ng pampalit para dito kay Ronde Hollis Jefferson. At dalawa yung pinagpipilian dyan. Una, yung kapatid ni Ronde na si Rahir. Pangalawa, itong si Terrence Jones. Actually, pwedeng kunin pareho yan itong si Coach Chot Reyes. Si Terrence Jones ang kunin niyang import sa Commissioner's Cup dahil 6'10 ito. At ito namang si Rahir sa Governor's Cup dahil may height limit at hindi po pwede si Terrence Jones. Kaya sa tingin ko, yan ang magandang solusyon para dito sa problema ng TNT sa import. Ngayon, para doon sa mga nagtatanong kung ano ba talaga nangyari dyan kay Ronde Hollis Jefferson, ayon doon sa mga reports na lumabas, kaya daw pinayagan ng TNT na hiramin itong si Ronde dahil request ng kapatid, that is Meralco. Siyempre sister team yan. Hindi man daw gusto ng TNT na ipahiram itong si Ronde Hollis Jefferson. Hindi sila makatanggi dahil kapatid nila o sister team itong Meralco Bolts. At ito raw Meralco gusto raw talaga magpasikat dito sa EASL. Kaya nga yan ang nangyari, na-injure ito si RHJ. Kaya nga hindi na ako magtataka kung baka itong Hinebra sa susunod, hindi na rin pahiramin itong si Justin Brownlee dahil baka mag-worry yan na mai-injure din ito. Kaya nga sa ngayon, ang very unfortunate yung nangyari dahil syempre alam natin yung kalibre nitong si Ronde Hollis Jefferson at bakit yan ang 3-time best import at 3-time PBA champion. Pero ganyan talaga, nangyayaring ma-aksidente, ma-injury, so tingnan na lang natin kung magiging effective nga itong si Terrence Jones sa pagbabalik niya at pati na rin itong si Rahir kung siya ay kukunin talaga itong si Coach Chot Reyes. Ang maliwanag dito, marami pang developments na pwedeng mangyari at sigurado magiging isa yan dito sa aabangan ng mga teams ngayon para maging mas exciting itong darating na Commissioner's Cup kahit na ongoing pa itong PBA Cup. Matunog naman dito sa panig ng San Miguel Beer yung balita na si Andreas Cahilig ay ite-trade na nila pati ito si Chris Miller. Ang balita kasi mukhang interesado daw itong San Miguel na makuha ang serbisyo ni Cedric Bearfield mula dito sa Blackwater Bossing. Si Bearfield ay magiging isa ng free agent pagkatapos ng season na to. Pero mukhang ang mangyayari ngayon ito raw Blackwater Bossing ay gusto nila na i-trade muna itong si Bearfield bago mag-expire yung kontrata. Kasi alam naman itong si Coach Jeffrey Cariaso na kung hindi niya iti-trade itong si Bearfield at basta na lang ito umalis, aba syempre ang laking problema niyan para dito sa kupunan ng Blackwater. Mawawalan sila ng franchise player na walang kapalit. So kung makukuha na nilang, kung magagawa nila i-trade si Bearfield bago ito umalis, good news yan para sa kanila, at least meron sila makukuha. So kahit na si Cahilig at si Chris Miller, tatanggapin na yan sigurado ditong si Coach Jeffrey Cariaso. Kaya hindi na ako magtataka
kung ito'y maging maganda talagang example kung saan makakagawa ng paraan itong si Coach Jeffrey Cariaso na makakuha ng top player. Naman itong San Miguel Beer na talagang seryoso dito sa plano mo maka-Grand Slam. Aba, syempre, yung pagkuha kay Bearfield, gusto mong mangyari na ngayon at hindi mo na iintayin yung susunod pang season na mag-expire ang kontrata niya. Kaya magiging good move ito sa dalawang panig kung sakasakali nga na magawa na paraan at matrade si Kahilig at si Chris Miller para dito kay Cedric Bearfield na siyang aabangan sigurado ng napakaraming fans dito ng San Miguel Beermen dahil magiging isa na to talaga doon sa masasabi nating kaabang-abang na pwedeng maging pagbabago dito sa San Miguel, lalo na at alam naman natin na itong si Coach Leo Austria may presyo na rin dyan na magbigay ng Grand Slam dito sa karera ni Junmar Fajardo at baka ito na talaga yung pagkakataon para ito ay kanila nang magawa. Samantala naman ang huli nating balita, ang Barangay Ginebra kaya ay pauwiin na itong si Justin Brownlee at iwanan na ang Meralco sa EASL. May mga nagsasabi kasi na dahil dito sa nangyari kay Ronde Hollis Jefferson, mas mabuti siguro na bumalik na dito sa Pilipinas si Brownlee at hayaan na ito si Meralco doon sa EASL. Dahil biglang naalala ng mga fans na ito si Junmar Fajardo nung unang naglaro ang San Miguel dyan sa EASL, na-injured din ito at hindi nakapaglaro ng isang conference. At na of course hindi nanalo San Miguel sa Governors Cup dahil doon. Kaya nga ngayon mukhang ganyan ang magiging sitwasyon dito. Baka pag-isipan ng Ginebra na pauwi na itong si Justin Brownlee para hindi na ma-injure dito sa, alam naman natin hindi maganda yung sitwasyon kung sakaling ma-injure si Brownlee, wag naman sana. Kaya nga yan ngayon ang inaabangan ng karamihan na kung itong Barangay Ginebra papauwi na lang si Brownlee para hindi na magkaroon ng posibilidad na ito'y ma-injure pa. Ang problema lamang siyempre may contract ito dyan sa Meralco. Kaya baka hindi yan kaagad-agad magawa ni Brownlee kahit gusto niya. At syempre alam naman natin, man of his word yan si JB, kaya hindi niyan basta-basta iiwan ng Meralco. Kinakailangan na lamang talaga mag-ingat sila sa paglalaro. Dahil syempre sabi nga nila, aksidente yan nangyayari sa basketball, kaya very unfortunate talaga. Kaya ngayon, itong Barangay Ginebra, dadasal na lang yan talaga na maging okay ito si Justin Brownlee. As it is, alam natin na hindi magiging madali ito para sa Barangay Ginebra, pero kung magagawa nila ng paraan para ma-ensure na si Brownlee hindi ma-injure, syempre gagawin nila yan. Pero sa ngayon mukhang itong Barangay Ginebra ay nakafocus na lamang dito sa pagpapalakas nitong roster nila at sa darating na mga matinding kompetisyon dito sa Philippine Cup dahil alam natin medyo nasa ibaba pa ng standing sa Ginebra at kinakailangan pa nilang kumayod para makaangat at malay natin makuha pa nila yung twice to beat advantage dito sa darating na playoffs. At bago tayo magwakas ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Katsakino Ducusin, si Malyari Mascareñas, Simon De Guzman, si Anthony Alon. Binabati din natin si Michael D. Pati na rin itong si Ireneo Salangsang, si Romeo Conchada, si Dexter Domer, si Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at ang iba pa.